Sa kabanatang to, ipakikilala sa atin ang isang bigating pangalan na matagal nang inaasam ng marami na mapasama sa Ragnarok. Maraming tagahanga ang nagnanais na maging bahagi siya ng labanan, subalit sa kasamaang palad, hindi siya napabilang. Gayunpaman, ngayon ay nabanggit na ang kanyang pangalan sa manga ni Jack, at may isang alamat na nagsasabing minsan na siyang bumangon mula sa matagal na pagkakahimlay noong panahong lubos siyang kinakailangan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit hindi lamang ito ang dapat mong abangan. May isang mahalagang misyon sina Tatang George at Piman, isang hakbang na maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa kanilang laban. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Cooks, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, Jack the Ripper Case Files Kabanata 42. Avalon. Sa simula ng kabanata, dadalhin tayo sa isang tagong isla na nababalot ng nakakikilabot na tanawin. Ang kapaligiran ay tila puno ng panganib na nagkukubli sa likod ng makakapal na hamog ng misteryo. Sa ibabang bahagi ng isla, makikita ang isang barkong bagong dating. Ang daungan nito ay lihim na nakatago sa loob ng isang kuweba, kaya't hindi ito agad mapapansin ng sinuman mula sa malayo. Mula rito, lilipat ang eksena sa isang maliwanag na silid kung saan makikita sina Luna at Gina na bitbit ng mga kasapi ng Phantom Beast. Agad na nagulat si Rowan sa kanilang matagumpay na misyon sa pagkidnap sa kanilang target, si Luna. Ibinalibag nila sina Luna at Gina sa harap ng isa sa mga leader ng Royal Blues, si Zacharia, na agad na tinitigin ang dalawa ng may matalim at malalim na pag-usisa. Nang makita ni Gina kung sino ang nag-utos sa mga Phantom Beast, hindi niya napigilan ang matinding pagkatakot. Pinagpawisan siya ng malamig nang makilala niya si Zacharia, isa sa 4 na leader ng Royal Blues. Ang titig ni Zacharia ay tila sumisid sa pinakaloob ng kanilang mga isipan, nagbabadya ng panganib. Agad niyang tinanong si Rowan kung bakit dalawa ang kanilang bihag, gayong isang mahalagang target lang na konektado kay Jack ang dapat nilang kunin. Ipinaliwanag ni Rowan na nang datnan nila ang lugar, magkasama ang dalawa kaya pareho na nilang dinala. Mas maraming bihag, mas masaya, biro pa niya, bagamat tila ba may pagtatakip sa tunay na dahilan. Para sa akin, nagpalusot lamang si Rowan. Malamang, hindi sumagot si Luna nang tanungin kung sino siya sa kanilang dalawa ni Gina, isang matalinong estratehiya upang malito ang kalaban. Mukhang hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak ng Phantom Beast kung sino sa kanila si Luna. Nang makuluhad si Luna mula sa pagkakahiga, diretsahan niyang tinanong kung sino ang mga nasa harap niya at ano ang kanilang layunin sa pag-hostage sa kanila at pagdadala sa misteryosong lugar na iyon. Malamig at tuwiran ang sagot ni Zacharia, ang aming layunin ay mabawi ang Holy Grail, wala nang iba pa. Ngayon, hawak na ng Royal Blues ang bentahe, bagamat hindi pa nila tukoy kung sino sa dalawa si Luna, may leverage na sila laban kay Jack. Muling lilipat ang eksena patungo sa isang lihim na pagpupulong ng Ultra Super Alliance ng Imperyo ng Inglaterra. Lahat ng kasapi ay nakatayo, nagpapakita ng seryosong intensyon. Ayon kay Wake, kahit nakakaiba ang pangalan ng kanilang alyansa, iisa lamang ang kanilang layunin, ang pabagsakin ang Royal Blues. Ngunit may malaking suliranin sila. Tinanong ni Wake si Tatang George kung saan matatagpuan ang pasilidad o lugar na dapat nilang salakayin. Walang saysay ang ating pagtutulungan kung hindi natin alam kung saan tayo aatake, aniya. Napangiti si Tatang George at maya-maya ay tumawa ng malakas, dahilan upang mapatingin sina Wake at Noah sa kanya ng may pagtataka. Sumingit si Mooney, sabay turo kina Tatang George at Widow. Kailangan pa ba ang Mother Goose para lang hanapin ang lokasyon ng ating sasalakayin? Hindi ba trabaho nyo yan bilang mga Sentinel? Sumagot si Widow ng may bahid ng sarkasmo, ang Sentinel, ang pinakamakapangyarihang network ng intelihensya sa buong Inglaterra, ay ginawa na ang lahat ng makakaya upang matunten ang pinagtatagwa ng mga eksperimento ng kalaban. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin namin ito natutukoy. Kasabay nito, binanatan niya si Mooney, pag-isipan mo nga yan Mooney, parang ibon ang ulo mo. Napakunot mo si Mooney sa hindi inaasahang pangungutya, halatang na bad trip sa biro ni Widow. Sa kalagitnaan ng isang seryosong pagpupulong, napansin ni Jack na nahihirapan ang Sentinel sa pagkalap ng mahahalagang impormasyon hinggil sa eksaktong kinaroroonan ng kanilang target. Sa masusing pag-oobserba niya, naging malinaw na hindi magiging madali para sa kanila na matukoy ang lokasyon ng kalaban. Sa kabilang dako, nanatiling tahimik si Piman, tila malalim na nag-iisip ng mga posibleng solusyon. Bigla na lamang bumukas ang pinto at pumasok ng nagmamadali ang isa sa kanyang mga tauhan, humihingal at puno ng kaba.
Agad itong humingi ng paumanhin sa abala bago iniabot kay Piman ang isang selyadong sulat na, ayon sa tauhan, ay galing kay Alaric, isa sa mga pinuno ng 5 major organizations. Tahimik na binasa ni Piman ang nilalaman ng sulat, ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng emosyon, habang seryosong nakamasid si Monk. Hindi nagtagal, bumasag sa katahimikan si Monk at tinanong kung ano ang nilalaman ng sulat. Malalim ang buntong hininga ni Piman bago siya nagsalita, ibinalitang sina Luna at Gina, ay dinukot ng Royal Blues. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod, bago nagsimula ang bulungan ng pagkabigla at hindi makapaniwala ang mga kasapi ng Mother Goose. Hindi inaasahan ng lahat na nagawa ng Royal Blues na pasukin at lusubin ang isa sa mga pinakamatatag na base ng 5 major organizations. Mabilis na bumigat ang tensyon sa silid. Si Noah, na hindi na mapigilan ang kanyang galit, ay biglang bumaon ang mga daliri sa mesa, nanlilisik ang mga mata at nanginginig sa sobrang galit. Tinawag niya si Piman, galit na tinanong kung paano nito maipapaliwanag ang kabigwang tuparin ang pangakong paprotektahan sina Luna at Gina sa loob mismo ng teritoryo ng 5 major organizations. Nang tila aatakihin na niya si Piman, mabilis na kumilos si Monk. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Noah at buong tatag na pinaalalahanan itong kontrolin ang kanyang emosyon. Ipinaalala ni Monk na ang pagpipigil sa galit ay hindi kahinaan, kundi tanda ng tunay na lakas, isang aral na paulit-ulit niyang itinuro kay Noah. Matapos kumalma ng bahagya si Noah, binalingan muli ni Monk si Piman at tinanong kung bakit tila napakakalmado nito sa kabila ng isang malinaw na krisis. Sa gitna ng tensyon, biglang natawa si Jack, tila ba may naisip na kakaiba. Pinagana niya ang kanyang espesyal na abilidad sa mata upang suriin kung nagsisinungaling si Piman. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Piman, matagumpay nilang nasundan ang kalaban sa tulong ni Alaric at malapit na nilang matukoy ang eksaktong lokasyon ng hideout ng Royal Blues. Ipinaliwanag niya na sinundan ni Alaric ang barko ng Phantom Beast na umatake sa kanila, at ang matalinong desisyon nito ang magiging susi upang matunten ang lihim na base ng kalaban. Bagamat magandang balita ito, nanatili ang galit ni Noah. Hindi niya matanggap na ginamit ang kanyang kapatid sa isang mapanganib na estratehiya. Walang takot niyang ipinaalala kay Piman na pumayag lamang silang makipag-alyansa dahil sa pangakong kaligtasan nina Luna at Gina. Matigas ang kanyang tanong, ano ang gagawin ni Piman kung may masamang mangyari sa dalawa? Kalmado ang tugon ni Piman. Buo ang kanyang paniniwala na hindi gagalawin ng Royal Blues sina Luna at Gina dahil bahagi sila ng mas malaking plano. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ang usapan, muling sumingit si Jack. Habang patuloy na pinapagana ang kanyang abilidad, tahimik niyang binigkas ang kanyang natuklasan, malinaw na sa kanya na matagal nang may koneksyon sina Piman at Tatang George. Aniya, hindi niya nakita kahit kaunting bakas ng pagkabigla mula sa dalawang matanda. Biglang napahalakhak si Tatang George, tila ba natutuwa sa pagiging matalas ni Jack, habang nanatiling tahimik si Piman. Inamin ni Tatang George na tama si Jack. Siya mismo ang nag-utos kay Piman na gamitin sina Luna at Gina bilang bitag upang matunten ang kuta ng Royal Blues. Pag-amin ni Piman, hindi dahil sa pagkakaibigan o tiwala ang kanilang pagtutulungan ni Tatang George, ito ay isang estratehikong hakbang na nagsisilbi sa kani-kanilang interes. Naniniwala si Piman na ito ang pinaka-epektibong paraan upang makamit ang kanilang layunin. Sumang-ayon si Wake, isa sa mga kasapi ng Mother Goose, sa plano ng dalawang matanda. Ipinaliwanag niya na hindi gagalawin ng Royal Blues sina Luna at Gina hanggat hindi nila nakukuha ang tinatawag na Holy Grail. Gayunpaman, mariing tumutol si Noah, matigas na sinabing walang kasiguraduhan sa ganoong estratehiya, lalo na kung biglang magbago ng isip ang kalaban. Bago pa man matapos magsalita si Noah, pinutol na siya ni Monk. Mahigpit ang kanyang boses, puno ng awtoridad. Ipinahayag niya na nagawa na ang desisyon ng dalawang matanda at wala nang balikan pa. Isa na lamang ang natitirang dapat nilang gawin, sumugod ngayon at wasakin ang Royal Blues nang walang pag-aalinlangan. Matapos ang kanyang pahayag, diretsyong tumingin si Monk kay Noah at tinanong, tama ba ang aking mga sinabi? Sa wakas, sumang-ayon na rin si Noah. Gayunpaman, nagbanta siya na kung may masamang mangyari kina Luna at Gina, siya mismo ang papatay kina Tatang George at Piman, dahil sila ang may pakana ng planong ito. Sa halip na matakot, napangisi lamang si Tatang George sa pagbabante ni Noah at walang pakundangang sumagot, hihintayin kita kung talagang may balak kang patayin ako. Habang naghahanda na ang lahat para sa paglusob, ramdam ni Jack ang bigat ng sitwasyon, ang kinabukasan ng Imperyong Britanya, pati na rin ang buhay nina Luna at Gina, ay nakasalalay sa kanila. Alam nilang ang digmaang ito ay hindi na maiiwasan.
Samantala, sa isang malayong isla kung saan dinala sina Luna at Gina, tahimik ang buong paligid. Ang tanging maririnig ay ang banayad na hampas ng alon sa dalampasigan. Sa di kalayuan, dalawang figure ang lumalangoy papalapit, may mga damit at sapatos na nakapatong sa kanilang mga ulo upang mapanatili itong tuyo. Sa kanilang pagdating sa isla, agad pinakita ang dalawang lalaki at ang isa ay si Alaric, isa sa mga leader ng 5 major organizations. Hindi inakala ng kanyang kasamahan na dito dadalhin ng kanilang kalaban ang mga bihag, sa isang lugar na puno ng misteryo at hiwaga. At ang islang ito ay walang iba kundi ang Avalon, isang lugar na balot ng alamat. Sa kabilang dako, makikita si Faye na nasa dagat. Sa kanyang palagay, ang lugar na kanilang patutunguhan ay isang lumang distillery, isang dating pabrika ng iligal na paggawa ng alak na matagal nang napabayaan sa isa sa mga isla ng Scotland. Biglang sumingit si Monk, ang lugar na yan ay perpektong taguan para sa mga eksperimento, para gawing halimaw ang mga tao. Samantala, muling inasar ni Faye si Poggy, sinabing mas mabuti pang nanatili na lamang sa bahay ang mga sugatan dahil wala rin naman silang maitutulong. Pasiga namang sumagot si Poggy, ililigtas ko si Gina. Tanging Mother Goose lamang ang kayang gapangin ang impyerno, at lumabas na panalo, aniya. Nagtawanan ang lahat sa barko, at napansin ni Kroll, paminsan-minsan, nakakabitiw rin pala ng matinong salita si Poggy. Sumang-ayon naman si Wake. Habang naglalayag, isang figure ang lumapit sa kanila at nagsalita ng matigas, ipaghihiganti ko si Mika, at ililigtas ko sina Gina at Luna, anuman ang mangyari. At tandaan ninyo, ang magwawagi sa digmaang ito sa huli ay ang Mother Goose. Nang lingunin ng lahat ang nagsalita, tumambad sa kanila ang kanilang pinuno, si Noah. Buo na ang kanilang desisyon, handa na silang lumaban. Patay kung patay. Sa malayo, isang panibagong barko ang naglalayag, ang barko ng 5 major organizations. Habang nakatanaw, nagtanong si Homer, makikita ba natin si Alaric sa lugar na iyon? Ngunit may mas malaking katanungan siyang iniisip, nasaan si Mr. Fogg, ang kanilang pinuno. Sinagot siya ni Morten, umalis na siya. Mag-isa niyang pinuntahan ang isla kung nasaan si Alaric. Nagulat si Homer. Imposible, masyadong malayo ang isla kung lalakbayin mag-isa. Ngunit ayon kay Piman, hindi lang ito simpleng labanan para sa kanila, ito rin ay isang paghihiganti ni Mr. Fogg. Ang tinutukoy ni Piman ay ang pagkamatay ni Bjorn, isa sa mga leader ng kanilang samahan, na pinaslang ng kalaban nilang grupo, ang Royal Blues. Isa pang barko ang makikitang naglalayag, ang barko ng Sentinel. Sa timon nito, naroon si Widow, habang katabi niya si Tatang George. Naitanong ni Widow, sigurado ka bang ayos ka lang na mag-isa sa paglalakbay lalo na't ikaw ang direktor ng Sentinel? Ngunit hindi siya sinagot ni Tatang George, sa halip ay tahimik itong nag-iisip. Maya-maya, nagsalita si Tatang George at ibinunyag sa kanya ang pangalan ng isla na kanilang pupuntahan ang Avalon. Nagulantang si Widow. Ito ang maalamat na isla, kung saan namatay si King Arthur. Sinasabing sa panahon ng kaguluhan, muli siyang bumangon. Galit na nasabi ni Tatang George, mga hangal ang 4 na leader ng Royal Blues. Ang alamat ay dapat manatiling alamat na lamang, anuman ang mangyari. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng matinding pangamba kay Tatang George. Ang posibilidad na ang Royal Blues ay may lihim na operasyon sa Avalon ay nagbukas ng nakagugulantang na hinala, na ang lugar na ito ay maaaring nagtatago ng isang mas malalim at mapanganib na lihim. Isang lihim na may potensyal na baligtarin ang takbo ng digmaan at tuluyang baguhin ang hinaharap ng kanilang mundo. Higit pa rito, ang revelasyon ay tila konektado sa isang makapangyarihang pangalan na nagdudulot ng magkahalong pag-asa at takot sa lahat, ang alamat na si King Arthur. Isang karakter na matagal nang inaasam ng mga tao na may sama sa Record of Ragnarok bilang isa sa mga dakilang mandirigma ng kasaysayan, subalit hindi kailanman napabilang. Ngunit ngayon, ang biglaang pagbanggit sa kanyang pangalan sa manga ni Jack ay nagdulot ng matinding pangamba. Sa pagpapatuloy ng kabanata, nagtanong si Tatang George kung ano nga ba ang ginagawa ni Jack. Ayon sa matanda, nakatagpo raw si Jack ng isang lumilipad na sasakyan at, sa di malamang dahilan, napagpasyahan niyang sumakay dito. Wala namang naibigay na sagot si Widow, sapagkat kahit siya mismo ay walang ideya kung ano ang tumatakbo sa isipan ni Jack. Samantala, si Jack ay makikitang kalmado habang umiinom ng kanyang paboritong tsaa. Hawak niya sa isang kamay ang kanyang matalim at makinang na punyal. Pakantapan niyang nabanggit na ang pag-inom ng tsaa sa isang lumilipad na sasakyan ay isang karanasang hindi basta-basta matitikman. Ngunit sa kabila ng kanyang kasiyahan, napangiwi siya at agad na nagreklamo sa nagmamaneho ng sasakyan.
Ayusin mo ang pagpapatakbo. Natatapon ang Chaco. Aniya. Takot na takot naman ang piloto, halos hindi makapagsalita ng maayos sa sobrang kaba. Samantala, unti-unti nang inaayos ni Jack ang kanyang mga sandata, naghahanda para sa kanyang misyon. Malapit na siya sa kanyang target na lokasyon. Saglit niyang pinagmasdan ang hawak niyang punyal at hinangaan ang kumikislap nitong talam. Ang gamit ng isang tunay na lalaki, aniya sa mababang tinig, ay dapat ginagawa ng may pagpapahalaga, hindi basta-basta, hindi minamadali. Mapapansin sa kanyang mga mata ang saya habang dinadama ang paparating na laban. Sa isip niya, taglay na niya ang lahat ng kailangan, ang pinakamahusay na aktor, ang pinakamahusay na props, at higit sa lahat, ang isang malupit at mabalasik na plano. Sa wakas, ang pinakamalaking yugto ng kanyang buhay ay malapit ng maganap. Sa huling eksena, makikita ang buong puwersa ng Ultra Super Alliance, at kasama sa panel na to ang kanilang makakalaban, si Zaccaria, isa sa pinakamakapangyarihang leader ng Royal Blues. Ang huling panel ng manga ay nagpapakita ng kanyang pagdating sa Avalon, kung saan magsisimula ang isang sagupaan na babago sa kasaysayan. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina sa bawat pahinang sindihan, consistent kasaysayan sa kanyang tangan. Mga moto, ikaw ang kapay sa laban ng Diyos at tao, tagumpay ang taglay. Ang kanyang tinig, di maglalaho, kahit matapos ang lahat ng mga kwento. Mga moto, nag-aapoy sa diwa, naglalagala ng kwento ng bawat isa. Sa Ragnarok, siya'y dagdag pang salaysay, sa laban ng mortal at Diyos ang huli pagkinlay.